So, NU at saka UST, no, UAAP Season 86 Round 2. So, sinubukan lumaban ng Uste, pero talagang pinapakita lang ng National University kung bakit isa sila sa top teams ngayong UAAP Season 86. No? Yun yung sinasabi na you beat you must win games that you are supposed to win. Kumbaga, yung halimbawa medyo nasa bottom ng team standings yung kalaban mong school, expected na mananalo ka kung ikaw nasa top 4. At yung nasa lower, yung mga teams na nasa baba, expected na yon na kaya mong talunin convincingly. Kasi ang gagawin lang naman nila dahil wala nang pressure, dahil hindi na sila papasok sa Final Four Ang role na lang yan, spoiler. At mas mahirap talunin yon yung nothing to lose attitude. Pag naging kampante ka at natalo ka ng mga teams na yan, minsan nagtutuloy-tuloy yan. Diba? Kaya wag kayong masyadong kampante dyan. Kaya nga, if you can defeat them convincingly. Yun din yun, yung kakablog ko lang kanina yung sa Gospel Reflection, kasi masyado tayong nagiging overconfident na mas magaling tayo sa kanila, mas maganda yung teamwork natin sa defense tsaka sa offense. Akala nyo okay na, hindi. Play the game one game at a time, na parang hindi kayo yung top 4 at hindi sila yung nasa bottom 4. Play teams with equal importance. Kumbaga, kung sila yung kalaban nyo, dapat nyo silang talunin regardless of the standings. Diba? Kasi minsan ng tao, pag pinasukan ng complacency, dahil matalino, maraming kayang gawin mag-isa, yung mga ganon. May mga teams na ganon So, pag tinamaan ka ng ganon, baka mabulilyaso ka sa bandang uli. So, nanalo naman yung NU. So, kasi ang susunod nilang kalaban is yung Adamson and then yung Lasal na malakas ngayon. Diba? Nasa top 2 ata yung Lasal. Kung hindi number 1 yun, obviously, alam nyo na yung number 1. Yung defending champion nga, hindi top 1 Diba? So, yung Ateneo nga ata, nasa top 4 lang ata, top 5, diba? So, yun. Kasi pag tinalo mo yung UST, which is expected na tatalunin mo, momentum yan. Basketball is a game of momentum na nanalo kayo convincingly sa Uste, momentum yan, magtutuloy-tuloy yan to your next game. And kayo na prepared kayo lalo na kung nanalo kayo sa mahinang team, mananalo rin kayo sa malakas na team. Kasi tataas yung confidence nyo lalo At saka yung mindset nyo, pag ganun kasi yung mindset ng team, yung focus nila is on equal footing, not too high, not too low. So kung mas malakas na team yung kalaban nila, mas lalo silang nakapokus. Kasi nakapag-focus sila dun sa mahina. So yung focus lang nila magtutuloy-tuloy. Habang lumalakas ang kalaban, tumitindi at lumalakas din yung focus nila na manalo at yung kagustuhan nilang manalo. So yun lang po.